Hello mga kandat, good evening po sa atin lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Magandang gabi po. Pagpasensya nyo na medyo masakit po yung lalamunan ko magsalita. Masakit sa ilunok ng laway. So sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ayan, pakiclick na lang po ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating upload na video kung magustuhan nyo po ang mga pinag-uusapan natin dito about sa mga maliliit na at pagsisimula ng mga motor parts business. So, pag-uusapan po natin dito ngayon ay usapang mekaniko at shop owner pa rin po, problem 102 na ito. So, sabi dito, hello ma'am, good evening. Yung mekaniko po namin, hindi ko na talaga siya natiis sa ugali niya. 4 years na siya nagmekaniko dito sa shop. Tinanggal ko na kanina kasi hindi ko na kayang pakisamahan agad-agad. Pinauwi ko na, question may nabag feeling ko bawayan niya ako magreklamo siya somewhere at sisirain niya ako. Alright, so yun nga, sa mga hindi nakapanood ng previous video natin na in-upload ko is yung kung sino yung pinakakampi dapat natin sa negosyo natin sa pagpapalago ay ang mekaniko at sila din yung mga kaaway or nakakaano din natin, nakakaalitan or nakaka-clash natin dito sa ating negosyo. So 4 years ay hindi biro. So nung nagka-elaborate na kung ano yung mga ang pinaka-cause ng dahilan, ang sabi nga ni Sir ay masyado na daw lumalaki ang ulo, masyado ng palasagot, masyado na kung makasagot-sagot. So isa din yan sa problema ng ka-trip natin somewhere in saan ba yun, J&J Motor Parts and Accessories sa Cagayan de Oro, na ganun din yung kanyang mekaniko. At ang pinaka-problem dito ni Sir is masyado daw managa ng labor. Hindi ko siya, yung labor ay hindi na, kumbaga hindi na makatwiran na papansin na ng shop owner na masyado na siyang gahaman sa labor, masyado nang malaki yung sinisingil niya sa labor. Ang sitwasyon naman kasi nila ni Sir, may sariling mga tools yung mga mekaniko. In my previous videos noon pa, nung ang shop namin dun sa kabila at ang mekaniko ay sarili niya yung tools, so wala kaming party sa shop. Nagkaroon din kami ng malaking problema kasi parang wala nang respect na naka-boundary sa inyong dalawa kasi feeling niya may sarili siyang desisyon at hindi siya, iba siya doon sa rules natin na pinapatupad doon sa negosyo natin. Whereas na dapat talaga ay ang labor talaga, ang ang magde-decide talaga ay ang mekaniko kung magkano, kasi sila naman ang gumagawa at sila nakakaalam kung yung mga rate nila at kung gaano kahirap yung mga ginagawa nila. Pero may say din tayo doon na mga shop owner as kumbaga guide lang, and hindi yung tayo yung masusunod. Hindi tayo dapat ang masusunod, sila talaga yung masusunod. Pero dapat kumbaga may guidance or yung alam natin kasi na hindi rin matatalo or hindi rin kawawa yung mga customers natin, at hindi rin tayo masisira, yung shop natin hindi masisira dahil doon sa overprice or dahil naman doon sa kagahaman ng labor ng sinisingil ng mga mekaniko natin. Pwede tayong mag-suggest or kumbaga magtanong na pwede kayang ganito, ganon. Pero hindi talaga tayo ang masusunod. Pero dapat sa pakikisama, dapat susunod doon yung mekaniko na hindi dapat ganon kalaki. Kung ano lang yung tama at dapat. Kasi tayo shop owner, alam din naman natin, kumbaga may idea din tayo dun sa gawa, di ba? Hindi yung nananaga. Kasi in the long run, shop din natin mismo ang masisira. Hindi tayo pupuntahan ng mga customers. Kasi nga, dahil sa taas maningil ng mekaniko natin, so ang customer, isang beses lang yan, dalawa, hindi na uulit yan. So, tayo pa rin ang masisira doon at mawawala ng customers kung magkaganon man. So, sabi ko nga sa kanya, 4 years, parang medyo matagal na ito, 2 years ago pa yata na medyo nagkakaproblema na siya dahil nga sa attitude ng kanyang mekaniko. Siyempre, tayo as owner, talagang hanggat kaya natin pagpasensyahan, ay pinagpapasensyahan natin dahil nga kailangan natin sila. Pero kung hindi na talaga kaya, sabi ko, why prolong the agony, di ba? Malay mo, mayroon pang mas deserving. Kasi, yung mga ganyang klaseng mekaniko, yung mga maa-attitude, sa totoo lang,
Kumbaga nananakot lang yan sila at dinidare lang nila tayo, nalilipat sila ganito. Pero hindi yan sila tatagal. May malipatan man sila kung hindi magbabago yung attitude nila, kung ganun pa rin ang attitude nila, na kung bakit natin sila napaalis, ay hindi rin sila magtatagal sa lilipatan nila. Kasi ganun nga yung attitude nila. Kaya palagi ko sinasabi, attitude over skills is mas maganda na hindi ka skillful talaga, hindi ka magaling. Pero may good attitude ka kasi you are willing to learn at gusto mong matuto. Hindi kayong malaki ang ulo, hindi kayong ma-ego, ma-pride na ayaw mong magpaturo, ayaw mong magpasabi, ayaw mong magpasuggest kasi feeling mo, tingin mo sa sarili mo ay napakagaling mo na at ikaw na ang pinakamagaling at perfect ka na. Whereas lahat naman ng mga mekaniko kahit na napakagaling na yan is sometimes nagkakaroon din talaga ng lapses, di ba? Nagkakaroon ng yung hindi talaga perfect kasi wala naman talagang perfect. Meron tayong na-miss check, na-miss look o kung ano pa man. So, may mga mekaniko kasi na pag nasisita o napagsasabihan o natatanong lang, i-feeling nila talaga, kinu-question na sila at feeling nila talaga mas sila, mas magaling. Mayroon pa nga akong nakausap na mekaniko din siya, malas niya lang kasi that time, hindi niya alam na ako ang owner ng shop na to. So, panay ang panira niya doon sa pinanggalingan niya. Nasabi na nakikipagtalo daw sa kanya yung owner na wala namang alam, na siya lang naman ang may alam at umaasa lang naman sa kanya. Na hindi dapat niya yun dapat sinasabi, di ba? Or hindi dapat ganun yung mindset niya or yung attitude niya towards the owner. So, umalis daw siya, na feeling ko naman, hindi ako naniniwalang umalis siya, feeling ko pinaalis siya because of his attitude. Nung malaman niya ilang months, gustong mag-apply dito, eh syempre ex na kaagad sa akin yun. Hindi niya kasi alam before na ako yung may-ari, akala niya ako, yung staff ako dito. So, di ba, attitude, makikita mo na kaagad yung attitude ng isang tao. Usually kasi, hindi man lahat, pero napakaraming mga mekaniko na lumalaki talaga ang ulo. So, ayun, hanggang ngayon, wala siyang napupuntahan na shop na talaga na permanent, palaging pa call-on. Pero, di ba, nung nagyabang siya is, siya daw ang umalis, which is napaka-imposible. So, yun din yung, yung kinonfide sa atin ng isa nating ka-antrep na parang feeling niya, sisirain siya. Sabi ko nga, in 4 years, syempre na-observe na rin ng mga customers niyo kung anong attitude meron yung mekaniko. Ngayon, kung wala na siya doon, magigets na yun ng mga customers na kung bakit, kahit nasabihin na siya ang umalis, na sasabihin na hindi yan umalis, talagang pinaalis kasi nakakakitaan nila ng attitude problem di ba? Kung ganun kayabang nga sa owner, kung ganun kalaki ang ulo niya at kaigo at kama-pride niya sa owner, how much more doon sa mga customers. So, sabi ko nga, nagmamalaki lang yun, nalilipat, na kinukuha siya ng ibang shop, pero ang totoo niyan, hindi. Kasi, kung ang owner, malaman na umalis ka, wala kasing shop owner na maayos, matino, at saka maasahan yung mekaniko na paalisin. Kasi alam natin na importante sa atin ang mga mekaniko. So, kapag ikaw umalis, sasabihin mo na umalis ka, there must be something fishy, di ba? Tapos, syempre, babanatan na yan ng mekaniko na yan yung previous shop na pinanggalingan na kesyo ganito, ganun. So, as the owner talaga, mag-gets mo na yun doon na hindi si shop owner ang may problema. Malamang siya talaga may problema. So, malamang wala din siyang mapuntahan talaga. Kung may mapuntahan man, pag nabisto ang ugali niya, baka hindi rin siya magtagal doon. Same with yung isa nating ka-antrep din na hindi na rin siya nakatiis sa ugali ng mekaniko niyang malaki din ang ulo, palasagot din daw, mayabang, tapos panay ang absent, panay ang late, ganon, napaka-entitled, ganon. So, nung hindi na rin siya nakatiis, pinaalis niya na rin talaga. Hanggang ngayon, for how many months, wala din daw nalilipatang shop. Kasi nga, yung shop owner na pupuntahan nila, mag-question doon kasi nga, yun ulitin ko, walang shop owner na nakatuwang mo yung mekaniko sa negosyo na paalisin ka ng walang matinding dahilan. Malamang sa malamang magigets na talagang attitude yung dahilan doon kasi kailangan natin sila, importante sila at yun yung pinaglalaki ng ulo nila na yung thinking na importante sila sa ating shop na hindi nila alam sila ang sumisira sa sarili nila at sa career nila doon sa way or doon sa sense na lumalaki na yung ulo nila at entitled na sila. So, ayun po.
ang mekaniko ang magde-decide ng labor, pero siyempre kumbaga matatansya din natin ng shop owner na kung gaano kamahal or tama lang ba. Kung kasi tulad niyan ha, may share ako sa inyo na nakapagpagawa sa ibang shop. Yung singila nun dito sa amin 350. Tapos siningil siya ng 1,000 sa ibang shop. So kung ako ang shop owner doon, halimbawa parang napansin mo na parang madali lang din naman ang trabaho, hindi naman ganoon kahirap yung ginawa, or kahit na mahirap, pero parang hindi naman siya na yung katumbas talaga ng pwede ka magtanong or pwede magsabi na yun ba talaga yung labor. Ang mahirap kasi, siguro yung mekaniko sa sobrang yabang, sinabihan pa nga pala yung shop owner na hindi mo alam yun kasi hindi ka naman gumagawa, hindi mo naman alam yung mga ginagawa ko. So medyo masakit yun at ma-attitude yun. So why prolong the agony? So paalisin na yung mga ganyan dahil yan kakakarma hindi yung mga yan na hindi rin sila tatagal or hindi rin sila makakahanap ng shop na malilipya at na maging stable sila dahil sa mga ugali nila. So yun lang po. Thank you so much and see you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye!